mga dear friends, kini si Ate Gems ato ang YouTube channel nga Katabi with Ate Gems. Ang mga istorya sa gugma, damgo ug paglaom. Ug kung kamo dili pa subscriber sa to ang channel, ayaw kalimot pag-like, share, and subscribe. Daghan kayong salamat. Happy New Year mga kabarangay. Kininasab si Papa Joe. Siguro makaingunta nga happy ang uban dili. Ang uban naka-experience og Christmas. Ang uban hantod karon wa makabantay nga niabot na day ang Christmas. Labi na kanato nga nakasinati sa bangis nga epekto sa bagyong Odette. Pasensya mga ka-YouTube kung karon palanta naka-upload og laing istorya. Actually, intended nun ni para sa Pasko nga istorya. Pero ang saon taman, tungod sa katalagman, nga di kapugngan. Karon lang yun nato ni siya, mabasa. In fact, mangita pa gani mi ug asa mi manakop aning signal para ma-upload na mo ni kining maong istorya para di sa mo maglaay diha. Labi na kamo nga naa sa laing nasod ug labi na kamo nga nahingangha kung unsa nay nahitabo sa inyong mga paryente diri sa Pilipinas, especially sa mga naigo sa bagyong Odette. Dear Papa Joe, mayong Pasko ug Happy New Year. Tawagan lang ko sa pangaan nga Frank nga nagpuyo sa Cebu City. Manghinaot ko nga sa dili pa moabot ang year 2022, mabasa nimo ang akong istorya. Kay dako kayog meaning nako ang Pasko. Labi na ang bagong tuig. Tungod kay ang pinaka-theme sa akong story nahitabo sa panahon sa Pasko. Pasensya na kayo Frank ha nga karon lang nato nabasa ang imong istorya. Adayon nato. Halos kada Pasko doon nagyupirming surprise ang among pamilya. Ang nakapait, dili tanan, nindot nga surprise. Kada bang surprise nga makuratan yug ka, maguol o matroma. When I was 7 years old, nasunog ang among balay sa disperas gyud sa Pasko. Tungod kay nag-short circuit ang mga Christmas lights ni Mama nga pinalit lang sa karbon. Kaming tibok pamilya nag-celebrate og Pasko sa evacuation center. Kadto pa lang ang insidente, enough na nga makatroma nako. Pero kay bata lagi, dali ra kay ko nga malingaw. Kung tagaan kog duaan nga baratuhon, malipay na kay ko Papa Joe. Nabalik na magpatindog ang mambalay pinaagi sa mga tabang sa among kaparintihan o mga relatives nila ni Mama ug Papa. Nakabalik mig puyo sa nasunugan ug padayon sa pakigbisog para mabuhi. Pirmi na ko madunggan sa akong mga ginikanan nga bahalag pobre, way kwarta basta intak lang ang pamilya. Pero what if dili na? What if usa ang mawala namo? Unya, ang pinaka-importante pagyud nga maoy nangita og kwarta. Ang akong pasabot Papa Joe mao nga akong papa. December 24 gyud kadto diyang namatay siya. Giatake sa kasing-kasing. 8 years old lang ko niadto. Bata pa kayo og linga pa kayo ang pangunahuna. Pero nakita gyud nako ang kaguol ni Mama sa pagkamatay sa akong papa. Dili lang kay ang pagkawala sa akong papa ang iyang gihilakan. Mas dako niyang gikabalak-an nga wa na ang haligi sa pamilya. Wa na ang among breadwinner. Si Ate Narda ang among kamagwangan mao ni barug isip amahan tungod kay si Mama masakiton sab og dili makapangita og kabuhian. Si Ate Narda mao na trabaho sa department store, isip usa ka sales lady nga maoy iyahang gibuhi namo. Pero unsa bagyong sumpaa sa Pasko nga nibiya man siya namo pagka December 25 lang gihapon nga pizza. I was 9 years old nitong panahon na Papa Joe. Wa siya nibiya nga nitaliwan kundi nakigtaban sa usa ka lalaki ug iyaming gibiyaan. Ang nagsunod ni Ate Narda mao si Kuya Lito. Mao ni banos sa iyahang responsibilidad. Usa ka mahuyang si Kuya Lito nga ang iyang edad nga 16 anyos pa magsige nag-apil og Miss Gay para makakwarta. Bisag unsa na layang racket sa mga mag-decorate og mga stage kun dunay pista, magtudlo og mga sayaw sa mga bata. Mag-MC og mga events og mga parties. Unya ni trabaho pud siya sa parlor.
Kung buto no naon, swerte na kayo mi, nga nakaigsuon ko kang Kuya Lito nga naningkamot gyud taman para mabuhi lang mi iyang pamilya. Ug labaw sa tanan mapaskoyla ko niya. Maoy iyang sigig balik-balik ug ingon nako nga makatapos lang kuno ko sa kuang pagtuon, happy na kuno kayo siya. Pwede na siyang mamatay. Tungod sa paningkamot ni Kuya Lito, medyo nirang-arang among kahimtang ni Mama. Aktibo kayo si Kuya Lito sa mga okasyon sa among barangay. Sama nitong usa ka adlaw nga gipakuyo ko niya sa gym para magbutang og mga Christmas decoration. Buwan kadto sa Disyembre. Kun diin, mao'y panahon nga akong gikahadlukan. Kita ng mga bating nahitabo sa among pamilya. Nahitabo sa adlaw sa Pasko. Di ko makabalibad kang Kuya Lito kay dako kayo kog utang kabubuton niya. Nikuyo ko niya sa gym para maoy ihang sugusuguon ug pakatkat ibabaw para magbutang og mga series lights ug uban pa nga nagalain-laing mga parol ug lanterns. Naghimo po kog bilin dito ko nibilib sa katalented ni Kuya Lito. Mo decorate siya grabe. Ni barog na ang tulo ka 3 wise men nga sila si Melchor, Gaspar ug Baltazar. Nitindog na pod si Mary ug Joseph. Ang kuwang ani kay si Baby Jesus na lang gyud. Nakay kaila Frank nga dunay manika dito nga himuon na tong Baby Jesus? Pangutana pa ni Kuya Lito nako. Basin si Wela kuya, kay daghan ba yato siya mga duaan? Tubag ko pa. Si Wela, mo'y akong kababata nga anak sa mga barangay kapitan. Sila ang pinaka well off sa among lugar. Gisugo ko ni Kuya Lito pag adto sa bahay nila ni Wela. Mao, nga paspas ko. Nga ni adto sa ilaha. Layo pa lang nakita na ko siya nga nagduwa na silang loan. Wadayon ko nakabungat sa kung tuyo niya. Bisan og 10 anyos pa lang ko niya to. Pero nakafeel na ko og crush kang Wela. Saon nga cute kayo siya nga pagkabata. Dili tambok, sakto lang. Hamis og panit unya limpyo pagyud kay tan-awon. Nagbarog ko nga natulala nga nagtan-aw niya. Hangtod nga nilingi siya nako og niduol. Nakituyo Frank, kanina ra lagi ka diya sa gawas sa among gate. Pangutana pa niya. Oo. Naunta, gisugo ko ni Kuya Lito og naaba kay manika diya nga himuon nga Jesus para sa iyahang gihimo nga Belen. Tubag ko pa. Doon nagyud, dali, sud, tabangi kong pili. Unsay bagay nga himuon Baby Jesus, matod pa niya nako. Nisud kong nitan-aw sa iyang perti kadaghan nga manika nga kapilian. Kana ni magduaan Wila no? Matod ko pa. Oh, mga hinatag na ni Santa Claus kada Christmas. Inigmatan nako kada buntag dayon nako adto ilawom sa among Christmas tree kay pirmi man gyud siya na-gift si Santa nako. Malipayon pa nga tubag niya nako, pero igo lang ko nga nangyamid niya. Butuod ka ng Santa Claus nga dili man na tinuod, mugna ra man na sa imong mamag papa. Matod ko pa, dungan sa kong pagkatawa. Tinuod na si Santa oy. Unsa di niyang hinatag din ako ang mga toys o ngagikan man niya. Tubag pa, niwela na ako. Nisamot ko katawa nga nagbugal-bugal diha niya. Naunsam taong ka oy kadako na nimo mutuog yapon ka manghatag si Santa. Way Santa oy, ang tinuod nga nagbutangan ng gift anang ilawom sa imong Christmas tree o inyong Christmas tree kay imong mama o imong papa. Nangatarungan pa si Wela nako nga si Santa gyud lagi gyud. Pero sorry na lang kay di jud ko mutuo. Di man gani ko mutuog Pasko. Santa Claus na ba? Pagka December 23, dunay Christmas party sa mga bata sa gym. Gidala ko ni Kuya. Mao nga napugos ko kuyog niya. Guwapa kayo mga bata, labi na si Wela nga nagsuot og dress nga color pink. Nagbit-bit siya og dako kayong regalo. Oh Frank, asa imo para exchange gift? Wa malagi kay da. Pangutana pa niya nako. Di ko mapil oy. Mura lang ta nagibuang ana. Magbaylo-baylo og regalo mao man gihapon. Mas may pag ako nalim mo palit kung gusto kaysa mo apil ko ng exchange gift. Tubag ko pa. Nilakra ang pagkaguba sa naong ni Wela nga murag kahilakon. Nilakaw og nagpalayo na ako. Niduol siya sa ubang mga bata. Wa ko masayod o sa kadako nga kung sala nga sukat adto. Di na siya managad nako. Kung magkasugat mi, dayon siya glikay. Ingon ni Anto ni tabo hangtod nga nidako nami. Ulitaw nako og daga na si Wela. Pareho nami nag-eskwela og high school. Siya sa private school ug ako sa public school. Nagkadako siya nga nisamot og kagwapa. Nisamot pod ang kaibog niya. Gusto na kong basulo ng kagalingon nga nung gipasakitan na ko siya og bati nga pananaw sa Pasko. Labi na gyud ni Santa Claus.
Wa na ko ilay makitang rason sa iyahang kasuko nako. Kadto ra gyud. Dili kay ako lang ang nakagusto kang wela. Daghan pa, mao nga kung ganahan ko nga dili maunhan sa uban. Dapat mo aksyon ko. Pero, unsaon? Pila ka gabi na kong way tarong tug sa pagunahuna unsaon ako nga mabalik ang iyahang maing tinagdan diri nako. Sama niya to nga mga bata pa mi. Nagsingabot na niya to ang Pasko ug doon ako'y paagi nga nahununaan. December 13 ang pizza niya to. Diyang akong giatngan si Wela nga magawa sa ilang gate. Hi Wela, matod ko pa niya. Nitutok siya nako unya ni mugot ang naong. Naunsa makadir sa amo Frank? Maldita pa nga pangutanan niya nako. Ayun lang kasuko nako dayon good. Diyari ra ko para mo-greet nimo advance Merry Christmas unya ihatag po din nako ang Christmas gift nimo. Tubag ko pa, dungan sa pagtulol nako sa akong regalo niya nga maayong pagkaputos og Christmas wrapper. Nausab ang timplada sa iyang tuno hangtod nga hasta iyang naong. Nismile siya nako og ningon nga, mutuod na day kag Pasko ron. Ooy, ikaw may gingon. Kurog biya ko nimo. Tubag ko pa niya. Nalipay ko nga nakakita niya nga ni smile. Pwede na nako ning ablihan karon dayon? Excited pa nga pangutanan niya nako. Sure, tubag ko pa. Gitabangan pa nako siya og gisi sa putos sa akong regalo. Wow, ka-nice aning teddy bear Frank oy. Favorite color pag yun nako ni kay pink. Daan palagigug ko. Nga mo to'y makapabalik sa mong tinagdan ni Wela Papa Joe. Pagkaugma, December 14, gihatagan na sad nako siya og laing regalo. Duha ka buok nga apple nga green. Akong paborito. Excited kayo si Wela pagkadawat niya. Dili na ko ma-imagine nga malipay lang siya og sama niya to. Mabaw ra gyud kay siya kalipay. Pagkasunod ugma, December 15, ako siyang gihatagan og tulo ka buok chocolate bar. Nakahalata na jud ko ani Frank da. Unsay atake nimo 12 days of Christmas? Hehehe. Unta, pero ikatulo pa lang galing nga adlaw naglisod ako pangitag butang nga mahatag nimo. Pag-search magud nako sa exact lyrics sa 12 days of Christmas, katubang on the first day of Christmas my true love sent to me a partridge on a pear tree. Actually, wa ko idea unsa na. Samot ng second day of Christmas my true love sent to me a turtle doves. Then on the third day, kay three friends hens. Asam ko mangita ana uy. Matod ko pa niya nga nakasmile. Nindot na kay-smile si Wela samtang nagtanaw na ako og naminaw siya sa akong mga birada niya. Dayon, nitubag siya nga, okay raman good Frank, you don't have to give me everything or anything. Enough na nako ni nga nituo kag Christmas. Unya, nagbalik atong friendship. Before ko niuli sa amo, giingnan ko ni Wela nga magkita mi sa simbahan ugma sa kadlawon kay magdungan ko mi og attend sa misa di Gallo. Ni-promise ko niya nga mutong ako, pero pagkaugma nakamata ko nga hayag na ang adlaw. Saon na lang ang sabot na mo ni Wela. Didali ko adto sa lambay ug nakita nako siya nga kauban niya ang parents nga mao pag-uli gikan sa simbahan. Nagkatawa si Wela nga nisugat nako. Wa ka kamata no? Matod pa niya nako. O lagi, sorry kay ha. Saon nga di mo ko morning person pero akong paningkamutan ugma nga makamatag kadlawon. Tubag ko pa. Gihatag na pud nako niya ang akong regalo para sa ikaupat nga adlaw sa di pa magpasko. Upat ka candy canes nga pinalit lang nako sa gamay tindahan sa Montapad. Pagkaugma alas 2 pa lang sa kadlaw nitingog na ang akong alarm clock para mamatakog sayo aron makakuyog kog paningba. Uban si Wela. Pero wag ituyo nga napindot nako ang stop ang alarm mo wa na gani katingog usab hangtod nga ni buntag. Nabalakan ako pag-ayo. Masuko na gyud nako si Wela nako sa sige na kong promise niya. May na lang kay pagkita namo wa siya masuko. Matod niya nga wa na magikuno ko o wa na siya mag-expect nga mutong ako kay di baya ko sayo mo mata. Unya tugnaw pagyud kaayo. Gihatag nako ang 5th day nga gift nako ang 5 ka putos nga candy nga dunay pakapin nga gold-plated nga sing-sing. Mao ra gyud tawo makaya nako. Kada adlaw do nako gift niya. Mo'y akong promise nga kompletuhon gyud nako ang 12 days of Christmas ug hatag niya bisag unsa. Ginagmay nga butang lang pero heartily. Ang wala ko matuman mao ra gyud ang pagmata og kadlawon para mosabay niya og simba sa simbang gabi. Pero okay lang bisan og wa ko katuman kay understanding man kayo si Wela nga mao'y nagkapasamot sa akong feelings niya. Understanding, guwapa,
Sexy, humble pagyud. O di na ko makitag babae nga sama niya. Mao nga dapat siguro nga mo-action ako. Muhimo na ko moves para formal na ko nga makasulti sa kong pagbati ngadto niya. Pag-abot sa December 24 sa gabi, nag-ilis ko sa pinakanindot nga t-shirt ug pants dayon niadto ko sa merkado para mamalit og 12 red roses nga may akong ihatag kang Wela. Merry Christmas, Wela. Pa-cute pa na konsulti niya. Dungan sa kong paghatag og 12 red roses. Plastic roses? Pangutana pa niya. Okay ra ng plastic oy kay di malaya. Kung fresh man good after 1 week malaya dayon niya ilabay dayon sa basurahan. Maayo ni kay di gud malata forever sama sa kong feelings nimo, Wela. I love you so much. I hope nga same tag pagbati. Matod pa nako niya. Ni smile si Wela dayon gisimhot ang mga plastic nga roses unya igakos nako. Love sa tika Frank. Dugay na, mga bata pa lang ta. Huwag kabutangan akong kalipay, Papa Joe. Sukad-sukad, mao pa lang to ang first Pasko nga merry good para nako. Nakauyab mi sa babay nga maoy akong pangandoy sukad pa niya tong bata pa ko. Wela and I celebrated Christmas together. Mao na katong pinaka-happy na kong Pasko. Wish na mong duha nga unta next Christmas kauban lang gihapon ming duha nga mag-celebrate. Pero murag hanap nga mahitabo tungod kay pag-abot sa buwan sa Marso. Mao na ang akong high school graduation. Niadtong adlaw pod gibalitaan ko ni Kuya Lito nga doon na siya kaila sa Manila nga mo recommend nako nga mag-varsity scholar sa usa ka university didto. Dili unta ko ganahan nga mularga og Manila kay magul ko nga magkalagyo mi ni Wela. Pero si Wela mismo ang nisuggest nako nga i-grab ang opportunity para rapod sa among future. Unsaon man kuno namo ug ari ko sa Cebu pero di ko kaskwela o college. Pila ra may istorya nakalarga gyud kog Manila, Papa Joe. Ang wala ko expect nga to nga lugara nga di ay motoy lugar nga mausab o dunay dakong changes sa akong lifestyle. Para sa kasayuran sa tanan, maayo day kong muduwa og basketball. Sa gitas-on ako nga 5'8", unya sakto pod sa panglawas, nahimo kong sanligan sa among team. Wa ko mag-expect nga musikat ko labi na sa mga kababayanan. Kada human sa among game, daghang mga babae ang muduol nako para mo congratulate og mga ayo na sad sa akong number. Siyempre, di na ko hatagan kay di na baya ko available. Padayon paghihapon among relasyon ni Wela bisan og LD Army. Pero bisan usawa pa na likay kung tentasyon na gyud ang niduol, di na gyud ko makabaliban. Nasulti na ko ni diyang nailailan ako si Vivian nga usa ka estudyante sa university. Sa tanang babae nga nagpa-cute na ako si Vivian lang ang nakabihag na ako tungod kay lahi siya sa uban. Gawas siyang pagkagwapa nga mistisa o beauty, disente pagyud o dili flirt. Estudyante pa lang si Vivian niya to sa iyang kurso nga medicine. Pangarap niya nga mahimong usa ka doktor. Nagkasuod migtama ni Vivian. Hangtod nga nagkauyab mi, Papa Joe. Kung ang ubang tao pasultion, swerte na kuno kayo ko ni Vivian. Kay pila ka tuig, mahimo na kining doktor. Gawas nga professional pa. Ang background sa iyang family, buutan pagyud og very wife material. Pag-abot sa buwan sa Desyembre, wala ko katuman sa musabot ni Wela nga muli kog Cebu para magdungan og celebrate sa Pasko. Diha naman good. Ko sa balay nila ni Vivian nag-celebrate og kauban ako iyang family. Wala may formal nga breakup ni Wela. Basta wala kalit ang among communication ug wala ko'y balita niya. Labi na pod, matod ni Kuya Lito nga nibalhin nagpuyo ang pamilya ni Wela ug wala na siya kabaw og asa. Tulin nga nang labay ang katuigan ug nakagraduate ko sa kurso nga Business Administration pero wa ko mga apply og trabaho nga related sa kong kurso. Tungod kay mas nalingaw ko sa akong career nga usa ka basketball player. Dunay makuha nako sa mga kumpanya para moduwa sa ilang team ug ila kong bayaran. Mao mas jud akong gusto nga magsige na lang og duwa. Niagi sa kuan ang feeling nga mga millennials ba nga basketball is life. Wa ko ilaing gusto niya to gawas sa basketball. Ang nakanindot lang kang Vivian kay suportado ko niya. Labi na sa kong hilig sa basketball. Pagkapasar niya og physician's licensure exam, mao kadto ang among ipaabot para magpakasalmi. Yes, Papa Joe, nakasalmi ni Vivian ug proud kay ko sa akong asawa nga usa ka doktor. Okay nga among pagkabutang kay nakatrabaho dayon siya sa usa ka dakong hospital sa Manila. Samtang ako, padayon sa pagpanalay, Papa Joe, sa basketball. So far, wa mi makasugat og dakong problema sa among kaminyoon.
Happy kay si Vivian ug disamot pa diyang nakaanak mi ug usa ka healthy ug cute nga baby boy. 5 ka tuig nga mong anak nga si Junjun dihang giingnan ko ni Vivian nga dunay possibility nga ma-transfer siya sa Cebu. Duna kunoy ni hire niya nga usa ka hospital sa Cebu para himuon siya nga medical director. Mas daghan ang benefits, mas dako ang sweldo. Plus mag-open pug kuno sila og own clinic sa mga friends nga mga doctors. Okay kay nako ang maong idea. Makabalik na dayon ko sa akong yutang na tawhan nga mao ang Cebu City. Excited kay ko, there's no place like home. Ang nakahailang kay wa pa ko'y mga kaila nga duaan og basketball. May man sad sa Manila kay naamagid ko'y mga suki. Pag-abot na mo sa Cebu, gawas nga di ko kaduwa og basketball na usab na pud ang among sitwasyon sa among kaminyoon ni Vivian. Busy na mo kaayo siya permi sa iyang trabaho nga halos wanay panahon na munduhan ni Junjun. Wala ko'y duwa og basketball kay ako naman ang tigatod ug kuha sa akong anak sa eskwelahan. Ako pod ang driver ni Vivian. Bisan og unsang orasa, bisan pag tungong gabi, kadlawon or buntag sayo, basta kinahanglan siya sa ospital, mumatag ko para mahatod niya. I don't have a problem being a driver sa akong asawa, kay siya man pod ang among provider sa pamilya. Pero doon na lang ko'y nabantayan nga kausaban niya. Di na siya ganahan nga makigbugno sa leyon, Papa Joe. Inigabot niya gikan sa trabaho, ako siyang masahian, dayon padung na sa romansa pero inigsugod pag yan akong hagwa. Sa leyon og karnero mo dayon naglikay. Kapoy kay ko Frank, I had a long day at work. Pakatulgas ako, okay? Mao kini ang pirmi niya nga linya ni Vivian. Naningkamot og sabot niya kay I know nga kapoy gyud siya. Tinuod. Grabe naman po, digid ko niya pagbigyan oy nga halos 3 months naman gyud ko nga wa maka tilaw og paglinapaay sa leyon og karnero, Papa Joe. Lalaki lang ko ug gusto nga makadama sa akong asawa. One time diyang padung na mi og gilambing na ko siya unya nihangyo ko niya, pero as usual iya kong gibalibaran. Next time na lang Frank, oy, I had a long day, kapoy kaayo. Matod pa niya. Maura gyud na ang pirming linya niya nga sige balik-balik. I know nga kapoy siya, pero saan naman lang ko nga doon na biya sa ko'y panginahanglan. Siguro, din ako love niya. Matod ko pa nga to niya sa pag-aksyon ako panluod. Frank, moro ginay sugdanan ni mo sa love ang sex? Tagaan man di ka nabutanga pero wait lang. Okay? Kanang na ako sa kondisyon. Wag tanga sana sa mga unahuna nga di ka love. Noon sa magkaoy nga dili ko magpatay-patay og trabaho sa akong lawas kung di pati ka love kamo sa atong anak para ninyo ni akong gibuhat. Nihilom na lang ko Papa Joe kay tinuod man sabgyud nga siya ang provider namo. Mag-antos na lang kog paabot kung kanusa ko niya hatagan sa akong gusto. After atuwa nami maglalis kay di naman ko mamugos niya. Gisabot na ko siya. Gipangga na ko akong asawa. Hatod kuha bisan og asa siya. Murag feeling nako niya to mas matawag pa ko niya nga driver kaysa bana. Pero sige lang, di na lang ko mangitag gubot. Buwan ka to sa December o niabot ang adlaw nga mag-start ang simbang gabi. Sukad ko nga gipamata ni Wela nga mo believe na gyud Christmas, wa nagkukuy palta nga musimba. Every year, maya ko nga panaad nga kumplituhon gyud nako ang 9 days nga misa. Nagpaabot ko sa kong asawa nga motapad nako. Nadugay siya sa banyo paggawas niya nga purting humuta, lamiyon ta kayong kupugan pero wa na lang nako buhata. Kaya I know nga may ngonasad siya nga I had a long day at work. Instead, lahi ang akong gisulti niya. Vivian, unyang kadlawon ba? First day man sa simbang gabi, manimba ka ta. Kita sa tong anak. Matod ko pa niya. Nanguhiab siya taman nga di siya interesado unya nitubag nga gamay na lang gani ko ginatulgan pamaton pa ko nimo kadlawon. Pwede mang siguro nga musimba any time of the day, di ba? Not necessarily nga kadlawon gyud. Daan pa ko nga daghan siya balibad. Nag-expect na kong daan nga negative gyud ang iyang tubag pero ni-try gyapon ko. Sige na lang. Kung di ka unya, di po ni mo ipadala si Junjun. Ako na lang musimba nga mag-inusara. Matod ko pa niya. Ni-agree si Vivian o matod niya nga manimba lang ko na may adlawan sa adlaw nga Domingo. 2:00 pa lang sa kadlaw, nagpa-alarm na ko. Mas gusto na ko nga musayo para
makalingkod pa ko sa tubangan sa lingkuranan sa simbahan. Pag-abot na ako sa simbahan, nagsugod na po og pangabot ang mga manimbahay o kasagaran tibok pamilya, nindot kay silang tan-awon nga kumpleto gyud. Ang inahan, amahan ug mga anak. Bisa na ginusara ko na feel gyapon nako ang spirit of Christmas. Labi na diyang nitingog na ang bell o niya gipatukar sa trompa sa simbahan ang kanta nga Perfect Christmas ni Jose Marichan. Nisuod ko sa simbahan ug nangitag bakanting lingkuranan. Sa tubangan, wanay bakante. Kasagaran na gyud, na-occupy na ang tanan ng mga long chair. Pero sa pinakaunahan, nakita ko nga dunay usa ka lingkuranan nga usa lang ka tawo ang naglingkod. Mao na katong exact spot nga akong gusto. Nipadayon kog lakaw sa tubangan o nakita kong babae nga nagluhod samtang nagpiyong ang mga mata. Kalit nga ni kulba ang akong dughan diyang nakafamilyar ko sa mong babae. Di ko mahimong masayop. Si Wela gyud ang maong babae, Papa Joe. Oh my God. Di ko makatuo nga dinipan ako makita ang babae nga mo'y first love nako. Nilingkod ko, dili layo sa iyahang nimutangan. Nagpaabot nga mahuman siya og pangadji. Samtang nagpiyong iyang mga mata, wa ko'y pamilok nga naglantaw sa iyang lawas ug wa gyapon mausab. Guwapa gyapon siya og nisamot pa, kanindot ang iyang lawas. After pila ka minutos, nahuman siya pangadji. Pagbukas siya mga mata, nakabantay dayon siya nako. Nga nagsiyog tan-aw niya. Nisiga ang iyang mga mata pagkita niya nako ding smile nga ningon nga, "Frank, ikaw na?" "Yes, ako ni Wela, wanilain." Tubag pa nako niya. Nisibog siya lingkod ug paduol nako. "I can't believe nga makita ka diri. Last time I knew you're not a morning person." Matod pa ni Wela nako. Mutubag unta ako tungod kay daghan kayo kog gusto nga isulti niya. Nga pangutana kung kumusta na siya. Pero nibagting na ang bell. Timaan nga magsugod ng misa. Ako lang bagkaha ang wa makakonsentrate sa wali sa pari. Nagsigir magupasiklap ni Wela. Napuno na ang lingkuranan subang mga manimbahay mo nga no choice ming duha, gawa sa pagdikit ug lingkod. Kada sikit sa mong bukton, murag boltahe sa kuryente nga nilatay sa kong kaugatan. Labi na diyang nigikanta na ang amahan namo ug dapat nga mag-holding hands ming duha. I can still feel the familiar softness sa iyang kamot. Og diyang niingon ng pari nga ipakita ang pag-igsununay, niya tubang siya og ni-action ko o ni-action og vow sa iyang uho nako. Pero wa na ko kagwanta og ako siyang gikisan sa aping. Why not? Everybody's doing the same, hugging and kissing their loved ones. Human sa misa, nagkuyog mi panggawas si Wela o nangaon mig puto nga init nga si Kwati sad sa gawas. Pasmile-smile lang si Wela samtang nagtanaw na ako nga nagkaon. Wa siya nang utana kung diin ko. Nganong kalit lang ko nga ni-stop sa mong communication. I'm sorry Wela ha, sa kalit nga pagkaputol sa tong communication. Kuan man good, naminyo ko sa Manila. Medyo putol-putol pa ang ako sulti niya. Sus, okay ra oy, no worries. Natural lang gud magminyo ka. May magbati kag naong. Ako gani, minyo na sab ko Frank. Bago lang mi, 5 months ago. Tubag pa ni Wela. Oh yes, what do I expect? Until now, single ra gyapon siya. Asa man di mong bana? Nganong di man mo siya kauban og simba? Pangutana pa, nako niya. Ay da, basic kaayo to siya, permi siya yung negosyo. Actually, bisag di pa ko muuli the whole day. Di ko to siya magmain ako. Basta matawagan lang ako siya o gabaw siya nga okay ra ko. Tubag pa ni Wela. Pareho da ita, kung asawa sa di ay doktora, permi nilang trabaho ang giatubang. Nalimot nga, doon na sa siya panginahanglan o doon ako'y panginahanglan isip lalaki, isip iyang bana. Tungod kay pareho ming duha nga way mangita no mo Papa Joe, naka-decide mi nga manuroy na lang. Gibili ni Wela sa iyang giparkingan ng iyang sakyanan para ari mo sakay nako. Nagtutuyok mi sa Cebu City o gisuot na mo mga lugar nga among nadak-an. Sa una, nga amo ang gisuruy-suruyan. Happy kay mi nga gibalikan na mo among kagahapon. Gusto ta nako nga dadon ako siya sa balay nila ni Mama ug ni Kuya Lito nga akong napalit sa usa ka subdivision pero nibalibad siya. Kay basin bati ilang hununaon nga pareho naming married pero nagkuyog lang gihapon mi. Wa na ganamo nabantayi nga alas 11 na sa buntag ug kauban lang gihapon ming duha. Halos natuyok na namo ang tibok syudad sa pag-joyride. Samtang nag-drive mi, nag-iyahay mi og sultianay sa mga problema. Gisulti ni Wela nako nga gusto kay siya nga makaanak pero ang iyang bana di mo sugot, dapat planuhon ko nun namo. Gusto siyang bana nga after 5 years pa sila magka-baby.
Gisulti pod nako akong problema kang Vivian nga halos wanay time nako, labi na gyud sa love making. Nitambag si Wela nako. Maybe because too much familiarity. Nganong di man ka mangita nga og way nga makapapukaw pagbalik nga sanet nahikatug niya nga gana sa sex. Balik ka gutong gibuhat niya sa una diyan gasugod pa lang mo. Matod pa ni Wela. Gibuhat na ako tanan Ako na siyang masahion, nagbutang-butang pagani ko mga red petals bed. Ako pa siyang gisayawan o pinamacho dancer nga nakabrief lang pero why effect. Maorag yapon, iigo lang ko niya gikatulgan. Ikaw Wela, nganong di man mo pasabto ni mong bana nga you're not getting any younger. High risk ba na sa babae ang mga anak ko gidaran. Tambag pud nako niya Papa Joe. Sus, mutubag na kong bana nga high-end na ang technology karon pwede lagay ko na magpa-test tube baby me or magpa-surrogate inikabot sa time nga gusto na niya magka-baby. Tubag pa ni Wela. Clearly nga pareho ming duha nga dunay frustration sa among married life. Nagdungan mig lunch o sa ka tago nga restaurant dayon gihatod na ako siya pagbalik sa simbahan. Kundiin, nakapark ang iyang sakyanan. Nagsabot mi nga magkita sa simbahan during the second day sa mass. The following dawn, sayo ming duha ni Wela nga naabot. Kami ang pinakaunang manimbahay. Human sa misa, nagsabot mi nga mag-joyride gihapon dayon sa southern part sa Cebu. Ni-stop mi ko sa ka-resort para mag-coffee. Nindot kayo ang ambience sa palibot kay mingaw og peaceful. Wa tuyo nga nagunitan ako yung kamot o gihagkan. Usa kay feeling kung kita pa nagkadayon no? Pangutan ako pa niya nga tukang Wela. Nisandig siya sa akong abaga. Mao na to'y akong gipaabot o gihagkan ako siya sa lips. Nilingaw siya o gipugngan ko. Pero nipadayon diya pong kughawak niya. Wa na papiog. Na timing man sab nga diha mi sa tagumbahin sa resort. Way tao. Dunay mga waiters pero igo lang nga nilingaw pagkakita namo nga naghawak min duha. Kanang ka mukha tago sa ka-room, hunghong pa nako niya. I know nga gusto po unta niya Papa Joe, pero iyang gibatukan ang puwersa. Pareho na tang minyo Frank, di ko gusto nga makasala sa kumpana. Na-realize na ko nga sakto si Wela, pareho ming minyo. Kaming duha og di pwedeng matintal sa usag-usa. Pero ambot ba nga kada adlaw nga magkuyog mig panimba unya inikahuman manuroy nagkadako ang tinguha sa leon nga makalapa sa laing karniro Papa Joe. Ikalimang adlaw sa misa, 5 ka adlaw na sad mi nga nagkuyog-kuyog ug bisan asa na lang mi. And this time niya tumig norte nga bahin sa Sugbo. Hapit na gabi diha nakabalik mig syudad. Pag-uli na ko sa balay, isog na ang naong ni Vivian. Ang nisugat nako. Din man ka Frank, pila ka adlaw na magkangasig lakaw. Imong anak luoy kayo, ang katabang lang maghatod anak permis sa iyang piano lesson. Nagtaksi rin taon. May gani kinag-eskapo ka dito sa ospital. Ug ako ni kuha nila. Taas pa nga tingog ni Vivian. Mao nga ni taas na sa buong tingog. Mas maayo man sab nga ikaw mosundo sa imong anak para ma-feel sad nimo ang imong pagkainahan. Tubag pa nako niya. Unsa? Nagkwenta na ka? How dare you questioning my integrity as a mother sa ato ang anak? Nga ikaw mismo na kaybaw nga nung wako pirmi sa iyang kiliran? Ikaw mismo kaybaw nga dili ako ang nagatiman niya? Nga nung dili ako ang naghatod niya? Tungod kay busy ko sa pagpangitag kwarta Frank. Kung wa pa ko manginabuhi, asa man ta puniton karon? Asa ko to bang yung pagsigduaan ng basketball? Katong dito pa ka sa Manila, makabuhi ka nato? Makapaskwela ka sa atong anak? Makapakaon ka namo? Nainsulto ko sa gisulti nga technically siya ang nagkwenta. Namuyboy na siya nako nga dili ako ang klase amahan nga good provider. Murag nalipong ko sa akong nadungog og giisa nako ang usa ka pad og han-an ako siya sagpa. Pero daling ni duol ang among anak og naghilak, unya gigunitan ko. Init na kayong ulo kay hangtod ang akong anak akong giwakli og nalamba ang bata sa sahog ni hilak. Wa pagyapon ko na lukmay Papa Joe. Gikuha na ko ang yawi sa sakyanan dayon gidrivean ako palayo. Gitawagan ako si Wela sa cellphone. Wela, magkita tabi sa parking lot sa simbahan. Problemado kay ko, nag-away mi ni Vivian. Matod ko pa niya. Pag-abot ako sa parking lot, diyan na si Wela. What happened, Frank? Mabalakon pang pangutanan niya. Gigakos na ko si Wela o gihagkan sa lips. Manlakaw ta Wela. Magpalayo ta nilang tanan. Kita mas magkasinabot, kita mas bagay. I'm sure nga mas mangmalipayon tan duha. Matod ko pa niya. Niatra si Wela og gisampungan ang iyang naong para di na ko makisan. Yun sa nimo pagsisigurado nga happy ta Frank kung kita ang magkadayon.
Sa sinugdanan pa lang, daan sayop na. Makaya si mong konsensya nga maglipay-lipay ka samtang imong anak o asawa magsubo. Pauli sa inyo, Frank. Pangayag pasaylo sa imong asawa. Natural ra na sa magtiayon nga mag-away. Pasko ron, Frank. Kanang kang nga mapariya sa una niya itong gamay pa ka nga masulubon pirmi mong Christmas. Gusto ka nga ma-experience sa imong anak nga mamagtangan og papa sa panahon sa Pasko? Sa tanang pong ni Wela, ni Dut gyud sa kong utok o kasing-kasing Papa Joe. Ipasakay ko ni Wela og balik sa musakyanan, niya siya po ni pauli sa iyang bay, sa iyang bana. Niuli ko sa amo Papa Joe, pagabot na ako sa Mumbai, ni Vivian naabtan ako sa duha sa kong anak na naghigda sud sa kwarto. Pagkita na ko ni Vivian, ni smile siya og nagpasalamat nga ni balik ko. Salamat Frank, ani pauli ka dayon, nag-worry si Junjun nimo. Matod pa niya. Ako ang mga eksorin yung duha sa akong anak. Nayon, paduol ko ni Junjun o gihatag na ko ang akong regalo sa akong anak. I'm sorry, Junjun, my son. Para mapasaylo ko nimo, na ako ihatag nimo. O sa mong mamasab, tagsamuan ng duha. Matod ko pa, dayon gigakos na ko o gihag ka ng akong anak. Okay ra pa, oy. Ang sama niya mong gihatag na ako, pangutana pa na ako, o pangutana pa ni Junjun. Muna'y gitawag og Christmas card, uso kina sa unang panahon. Katungwa pang internet, basaha akong message nimo ha. Ni-smile si Vivian nako din gitawag niya ang yaya para mao'y mobantay kang Junjun. Pagkahuman nanood mi sa mga kwarto. Wa na siya. Maglangay og gihubo dayon niya ang iyang saput og gihatag ang butang nga dugay na nakong gihangyo niya. So wa pa mi nakatug, do na siya gisulti nako. Pagpa-alarm og alas 2 kay manimba ta ha sa misadigalyo kita ni Junjun. Nakatuwang ako mga luha sa kalipay Papa Joe. Pagkakadlaw niya na, naglingkod ning tulo si Vivian o si Junjun sa pinakatubangan sa altar. Nagtanaw ko sa palibot kung naabot na ba si Wela, pero nahuman na ang misa o guwagid siya ni Simba. Pagkatutaod, nakadawat kong text ni Wela nga nanimba daw sila kauban siyang bana pero sa lahi nga simbahan. Daghang ko dapat ngay pasalamat niya itong buntaga Papa Joe. Una, mao nga gilikay gyud ko sa tentasyon. Og nagpasalamat pug ko ni Wela sa maayong pagkababae niya. Maayo gani kay ni-resist gyud siya sa tentasyon. Yes, everybody should be happy this Christmas. Pero mas maayo siguro nga praktiso nato ang everyday is Christmas para happy all throughout the year. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa inyong pagbasa sa akong istorya Papa Joe. Ako ug akong pamilya na ginaot nga unta, Merry ang Christmas sa tanan. And a very prosperous New Year. Imo magtatampo, Frank.